Magsisimula na po sa June 8 ang bagong 3-term school calendar na ipatutupad ng DepEd at magsisimula ang unang termino sa mga paunang aktibidad mula po June 8 hanggang 11. At sa June 15 ang simula ng regular na klase na tatagal hanggang ika-15 ng Setyembre. Mula ika-16 ng Setyembre hanggang Disyembre ang ikalawang termino. At sa Enero naman ang simula ng ikatlong termino. Magtatapos ang school year sa April 8, 2027. Ang mga pribadong paaralan pwede raw tularan ang 3-term school year basta't sundin ang wastong bilang ng school days na itinakda ng kagawaran. Pinatawag po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga piloto ng eroplano ng Philippine Airlines na nag-emergency landing sa Iloilo. Ayon po sa PAL, kinailangan nilang i-divert ang flight sa Iloilo bilang bahagi ng safety protocol matapos makaranas ng tinatawag na pressurization indication. Saksi, si Katrina Son. Panay ang paypay at nakatayo na ang ilang pasahero sa loob ng Flight PR2544 ng Philippine Airlines kahapon. Maya-maya, biglang may inanunsyo ang piloto. Before lining up on our aircraft on the runway, we have a multiple problem on our air condition system. I have only 1 minute to decide either to return back to the ramp and disembark the passenger or either to take off. I decided to take off. May mga pasaherong nahirapan ng huminga at gumamit na ng oxygen mask. If any emergency, we will divert either sa Iloilo or Mactan, Cebu. Nag-emergency landing sa Iloilo International Airport ang eroplanong mula Dumaguete City at papunta sanang Maynila. Kwento ng isang pasahero, mula nang sumakay sila sa eroplano, hindi na gumagana ang aircon. Hindi pa rin daw ito gumana hanggang sa makalipad kaya naging sobrang init sa loob ng eroplano. Ang experience namin, parang nakasakay ka sa loob ng kotse na walang aircon and then summer. Yung feeling na yon, parang almost an hour yung ganong eksena sa loob ng aircraft. Nakailang tanong na rin daw sila sa mga flight attendant. Wala talaga mabigay na exact information, even the flight attendants or the cabin crews. So, ang sinasabi lang sa amin is they just apologize kung ano yung mga na-experience namin. Tapos, they're making sure lang na parang they're trying their best. Nabahala rin daw ang mga pasahero nang makita na ilang matatanda na ang nahihirapang huminga maging mga bata. Medyo crucial doon, may isang baby doon na sobrang affected nung situation na nag-turn na siya ng violet. Nakamontek na talaga siyang mawala. Buti na lang meron kaming ibang mga passengers na merong knowledge sa first aid. Nakadagdag takot naman ang paglapag ng eroplano para sa isa pang pasahero na 7 buwang buntis. Ayon kay Elaine, mabilis at puno ng turbulence ang emergency landing nila. Dahil mainit sa loob ng eroplano, marami sa mga nakatatandang pasahero ang kinailangan ng tulong paglapag. Sa inilabas na statement ng Philippine Airlines, sinabi nitong nakaranas ang PR2544 ng pressurization indication, kaya kinailangang i-divert ang flight sa Iloilo bilang bahagi ng safety protocol. Ligtas naman daw na nakalapag ang eroplano. Batid daw ng PAL na naging mahirap ang sitwasyon sa mga pasahero at nagbigay raw sila ng assistance sa mga pasahero at crew. Kinumpirma rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang insidente. Ligtas din daw ang mahigit 100 pasahero kabilang ang 3 sanggol. Agad din daw na nabigyan ng tulong medikal ng airport medical personnel ang mga pasahero. Iniimbestigahan na raw ng CAAP ang insidente at nakikipag-ugnayan na rin sila sa airline. Ipinatawag na rin ang mga piloto sa naturang flight para mag-report sa kanilang Flight Standards and Inspectorate Service. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Itinuturing po ng Czech Police na specific case o partikular na kaso ang sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. At kinumpirma rin ng Czech Police na nagkaroon ng intervention kaugnay kay Ko. Pero hindi po sila nagbigay ng detalye. Ayon sa Czech Police, ang kanilang Ministry of Justice ang otorisadong magsalita tungkol kay Ko. At magpapadala naman ang Pilipinas ng high-level coordination team para tutukan ang kaso ng dating kongresista. Saksi, si Marie Zumali. We will bring Zaldico home.
and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zalby Co. Naharap sa patong-patong na kaso si Co kaugnay ng flood control scandal. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech si Co matapos daw niyang magtangkang lumabas sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers kaya di pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon matipid ang impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Co. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Gaano nga ba kahirap itong gawin? Gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic. Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Q, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there, especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Co. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. The other thing is, pwede niyang i-argue yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. Sabi ni Attorney Tiu, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Hirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang isa pang paraan para mapauwi sa bansa si Co ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tiu, karaniwan nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. Hindi rin daw itinuturing na malaking hadlang ang medical reason kung may kakayahan namang tugunan nito sa Pilipinas. Pinalutang din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng paggamit ng UN Conference Against Corruption o UNCAC para mapabalik sa bansa si Co. Kapwa signatory sa UNCAC ang Pilipinas at Czech Republic. Czech Republic and the Philippines is both signatory to the United Nations Conference Against Corruption. So we have mutual responsibility on this matter. Posible rin daw ito ayon kay Tiu. Nakasaad dito na magtutulungan ng mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Walang planong Iran na lumahok sa ikalawang round ng peace talks na alok ng Amerika. Kasunod po yan ang anilay armadong pamimirata ng Amerika sa isang cargo vessel ng Iran. Ating saksihan. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. 6 na oras umano naka-standoff ng mga tropa ng Amerika ang barkong ito na patungo sa isang pantalan sa Iran. Ayon sa US Central Command, lumabag umano ang Iranian flag cargo vessel sa naval blockade ng Amerika. Ilang sandali pa, pinuntirya ng destroyer ng Amerika ang engine room ng barko. Pinasok ng US Marines ang barko na ngayon nananatili sa kustodiya ng Amerika. Ayon sa militar ng Iran, galing China ang naturang barko. Nangako silang gaganti sa anilay armadong pamimirata na ginawa ng Amerika. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Iran, tila hindi seryoso ang Amerika sa diplomatikong proseso para matapos ang giyera. Inakusahan din nila ang Amerika ng paglabag sa tigil putukan. Si Trump, inakusahan din ng Iran ng paglabag sa ceasefire. Kasabay nito, sinabi ni Trump na magpapadala siya ng mga kinatawan sa Pakistan para sa negosasyon.
Inulit din ni Trump ang kanyang banta na wawasaki ng lahat ng power plant at tulay sa Iran kung di tatanggapin ng Iran ang kanilang mga kondisyon. Pero ayon sa Iran, sa ngayon wala silang planong lumahok sa ikalawang round ng negosasyon. Nitong Biyernes, binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa mga commercial vessel. Pero muli ring isinara nitong Sabado dahil sa blockade ng Amerika sa mga barko at pantalan ng Iran. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Iginiit ng celebrity engineer na si Slater Young na hindi ang proyekto nilang The Monterrazas de Cebu ang dahilan ng matinding baha noong bagyong Tino noong Nobyembre ng 2025. Ayon kay Young, may pag-aaral ang University of the Philippines Diliman, College of Science, Institute of Environmental Science and Meteorology na ang napakaraming ibinuhos na ulan ng bagyo ang dahilan ng matinding pagbaha. Nakatulong din daw ang water management design ng proyekto para hindi maging agaran ang pagbaha sa lugar. Pinili raw ng kanilang kampo na hindi muna magsalita kaugnay nito at sa halip ay hinintay muna nilang matapos ang pag-aaral. These were done by scientists with no connection to the project. They found that Monterrazas did not cause or worsen the flooding. Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built. Ipagpapatuloy ng House Committee on Justice sa Miyerkules ang pagdinig sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ipinababalik naman ng Commission on Audit ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit umano ng Office of the Vice President. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at 3 iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang 3 quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa 3 cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities. Pinunto rin sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may 2 disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito pong pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung pong binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well, and I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause.
Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa susunod na hearing sa Miyerkules, umano'y unexplained wealth ng bise ang tatalakayin. Kasama sa mga sinabpina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax returns sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito. Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto, may crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung ano man ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sabi naman po ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang Notice of Disallowance para sa 2023 confidential funds at gagawa raw sila ng mga nararapat na hakbang para maremedyohan ang issue ng naaayon sa mga alituntunin ng Commission on Audit. Samantala, wala pa raw silang natatanggap na kopya ng desisyon ng COA ukol sa 2022 confidential funds na binanggit sa pagdinig noong isang linggo sa House Committee on Justice. Kaya hindi pa raw sila makakapagkomento ukol dito. Kaugnay po ito ng 73 million pesos na confidential funds na dinisallow din ng COA.